kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Liwanag at dilim, hindi rin pwedeng magsama yan. 15. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? Si Satan po at si Kristo. Hindi po yan pwedeng magkasundo. Ha? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Sabi ko nga, pwede tayong pumunta sa mga hindi mananampalataya na ang layunin mo, akayin siya. Pero yung sasama ka, hello, makikisabay ka rin sa ginagawa niya, mahirap yun. Pero kung pinupuntahan mo siya, dinadalaw mo siya, sinisiran mo ng word, maganda. Oh. 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo. Humiwalay kayo sa mundo. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. So pag marumi pala ang ginagawa mo, malayong tanggapin ka ng Diyos. Amen? Okay. Tulad po ng aking sinabi kanina, meron pong dalawang klaseng puwersa. Nagpasimula ito sa langit. God and Satan. Magkaaway po ito. Hanggang ngayon, lalong umigting ang away ng dalawa. Amen. Kaya, ano po ang mga nangyari sa away ng dalawa? God and Satan. Unang biktima ni Satan, yung mag-asawang Adan at Eva. Nahulog sila. And then, nung ipanganak, ang dalawang, kambal po yun si Cain at si Abel. Magkalaban din ang dalawa. Pinatay ni Cain si Abel. Nakita niyo ba? So, hindi talaga magkakasundo si Satanas at ang Diyos. Pagkatapos, sa panahon ni Moses, wala namang, hindi po lahat kakampi ni Moses, maging doon sa kasama niya sa mga Israel. Si Korah, si Dathan, kaaway niya. So kasi hindi po, pag ikaw ay tao ni Satanas, hindi ka matutuwa sa tao ng Diyos. Kasi magkalaban yan. Hindi ka pwedeng sumabay sa hindi mo kauri. Ano pa? Panahon ni Elijah, ilan lang naman ang nakakakilala kay Elijah. Kalaban niya rin si Jezebel. Amen. So, hindi talaga magkakasundo. At pagdating sa New Testament, sa Matthew 4, Jesus Christ at si Satanas nag-inkwentro. Sinubok si ikaw niya, kung anak ka ng Diyos, gawin mo ng tinapay yan. Ano panyanlaban ni, sabi ng Friday? Yung mensahe natin? Word. Amen. So, ngayon, dito po sa ating panahon, dahil hindi na po ito talaga magkakasundo, sa ating panahon, ang first coming, second coming, hindi po yan magkakasundo sa third coming. Hello, hindi, bagamat parehong Brother Branham, hindi yan bakit? Iba po ang third sa second. Tingnan niyo po ang ito na ko na ito noon. Pero hapyawan natin. Dito po sa
present truth. Tingnan niyo po sa aral ng ating propeta. Naihapyaw ko na ito noon, pero hahapyawin ko ngayon. Muli. Sabi po ng propeta, kasi second and third coming, magkaiba po yan. Kahit Branham din yan. Okay, sabi po na anong pagkakaiba? The world is falling apart. 196, sabi niya. Just like men is always praising God for what He did do and praise Him for what He will do. So ang tao raw ay lagi niya niyang pinupuri ang Diyos sa mga nagawa. Tama naman. Sa mga nagawa na. At ganon din niya, pinupuri din niya ang Diyos sa mga gagawin pa. Okay. And ignoring what He is doing. So ang na-mention ng tao, naaalala niya yung nakaraan at yung gagawin pa. Pero yung ngayon, hindi niya ma-recognize yung ngayon. Ngayon, kapag ang isipan natin, yun, doon tayo, ayan po ay espiritu ng palaka. Ano yung palaka? Nakaharap sa iyo, pero ang mata niya nandun sa likod. At ito rin yung mga taong mahilig silang pumuna sa nakaraan mo. Hindi nila makita yung kung ano ka ngayon. Ang Kristiyano, nakatuon siya sa ngayon. Hindi sa noon. Kasi katulad ko, kung noon ko ang inyong titingnan, ay hindi tayo magsasama. Bakit? Masamang tao ako noon. Pero hindi naman tinitingnan ni Lord yung nakaraan ko. Ang tinitingnan ni Lord, ano ba ako ngayon? At maging tayo, kahit anong bait mo noon, kung walang hiya ka ngayon, hindi titingnan ng Diyos yung nakaraan mo. Kasi ang Diyos nakatuon sa ngayon. Ano pa sabi rito? He thinks of what He has done, gives Him thanks, believes He is going to do something out here, but forget He is doing it all the time. Huh? Right here, He always overlooks it. That's the devil's business for him to do it that way. So, business pala ni Satan, yung yesterday at future. Ang Diyos po kaya siya tinawag na Great I Am kasi present God ang Diyos. Amen. So, at maging tayo, huwag tayong titingin sa nakaraan ng tao. Pag ang tao nagbago, yan ang tingnan natin, hindi yung nakaraan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ang titingnan nyo sa akin, yung noon ko, sinasabaw ko sa kanin yung hinibra. Paano nyo ako magugustuhan? Yan yung noon ko. 4. That's the way they miss it. They look back and see what a great thing He done. But they fail to see what a simple thing He used to do it with. And then they look forward and see a great thing coming that's going to happen. And 9 times out of 10, it's already happening right around them. Kaya hindi nila makita kasi ang tinitingnan nila yung nakaraan. At yung parating, the Lord is coming. Nasamantala nga niya, nangyayari na ngayon yung inaasam nila sa darating na araw. Ngayon nangyayari. Paano nila makikita yan? Nang isipan nila nakatuon sa Jesus is coming. Ano sabi rito? It's already happening right around them and it's so simple that they don't know it.
Hindi nila alam. Kasi yung isip nila sa nakaraan at sa parating. So dito po, ito yung paglalaban ni Satanas ngayon. Yung dalawang pwersang ito, second and third coming. Ngayon, mapalad ka kung nakita mo rin itong third coming. Nandito naman. Amen. Paragraph 5. Okay. Andiyan ba? Notice now, He come to share it with us. No wonder the gospel is good news. Ano daw ang gospel? Good news. The very word gospel means the good news. The good news, what? If a man died for our sake, that's good news. If Christ was born, that's good news. But never was there news like this news. Anong klaseng news ito? That He who made the promise has confirmed the promise. O yun. Yung nangako, kinumpirma niya, ginawa niya yung pangako niya. Yan ang good news. At wala niyang katulad na good news na yung mga sinasabi ng Panginoon, ginagawa niya. Amen. Oh, sabi niya, that He's alive forevermore and has the case of both death and hell in His hand. All the gloom was shook away. There was no more gloom to be seen, for the sun was up from the grave. There was no He will come, or He may come. Ano raw? There was no He will come, or He may come. He had already, hindi pa dumating si Lord? Pero dahil nga sa ang pananaw ng marami, future, na sinasabi naman ng propeta, wala nang darating. Dahil dumating na. Past tense po ito. He had, ano yung salitang already? He had already come. At iyan po ang good news, na hindi na tayo naghihintay na darating si Lord. Ngayon, kung ikaw ay hinihintay mo si Lord, ibig sabihin, inaamin mo, wala si Lord sa katawan mo. Kasi kung nandiyan si Lord, sino hinihintay mo? Alam nga naman, dalawang Lord. Amen. So yan po ang malaking laban ngayon na hindi makita ng dalawang, ng mga naniniwala sa second coming lang. Na hindi nila makita yung third coming ng Panginoon. Amen. Pupunta po muna tayo sa dito po sa Satan's the serpent in Eden. Sabi po, dito po sa paragraph 2, sabi po ng Genesis, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die. Dalawa po ang, tingnan niyo ang Diyos, pagka nag-utos, yung mga binabawal niya, sabi ni Lord, malaya kayong kumain dyan. Pero yung nasa gitna, huwag niyong kakainin yan at huwag niyong hahawakan. Ganon din ang sinasabi ni Lord sa atin, huwag kayong hahawak niyan.
Ibig sabihin, huwag kayong magpapartake ng anumang bagay na ayaw ko. Amen. So, mapapansin po natin dito sa paragraph 3, ito po ang argumento. Now watch. This serpent, which was first, let's draw a picture of him now. He's a great big fellow. Oh, malaking tao pala si serpente. Na pinoses ni Satan. Ngayon, hindi po ito ahas na gumagapang. Kalintulad natin. He's a great big fellow. Ayan. He's between the chimpanzee and the man. And the serpent, the devil, Lucifer, knew that was the only blood that would mix with this human blood. So, ang dugo pala ng serpente, pwedeng maghalo sa dugo ng tao. Sa lahat ng hayop, yung ibang hayop, wala silang katulad ng dugo ng serpent na pwedeng mag-mix sa dugo ng tao. Sabi niya, the only person he could deal with. So, ang napili ni Satanas na pasukin, yung serpent kasi, alam ni Satan na ito, pag ito ang nakaano kay Eva, mapupunlaan niya si Eva, maaanakan niya si Eva. Matalino talaga ang demonyo, no? Sabi niya, he couldn't deal with a chimpanzee. That blood wouldn't mix. He couldn't deal with different things. He couldn't deal with a sheep. He couldn't deal with a horse. He couldn't deal with any animal. Wala. He had to deal with this serpent. So, yung napili niya, so ibig sabihin, si Satanas, parang doktor din nakita niya na ang dugo ng serpente, pwede niya itong, kasi ang plano talaga ni Satan, sirain ang mundo, yung creation ng Diyos. Halimbawa, ano bang creation ng Diyos? Banal. In the image of God. Si Satan, ipervert ang lahat ng mga magagandang creation ng Diyos, ipervert niya. At sa pagkakataong ito, nakita ni Satan na sa pamamagitan ng serpent na ito, mapipervert niya ang likha ng Diyos na banal na tao. Kaya nagtagumpay siya doon sa Eden. Pinoses niya yung serpent and then, gwapo pala itong serpent na ito. Kaya nung mabulan niya si Eva, kumagat. Amen? So sabi niya, let's take him now and see what he looks like. Ano ang itsura ng serpent? Great big fellow. Prehistoric giant. Siguro, dito nagmula ang lahi ni Goliath. Malaking tao si Goliath. So malaking tao si serpente. That's where they find these big bones. And I'll show you this in the Bible. So kaya pala maski ngayon, may mga nahuhukay dyan, nag-ano ba kayo ng YouTube? May mga pinakikita dyan, nahuhukay nilang mga skeleton, ang lalaki. Totoo yun. Kasi ang lalaking tao, noong sa panahon ni Adan at Eva. Sabi niya, now watch closely then. This great big fellow, let's say, he was 10 foot tall. Gaano kataas yung 10 foot? Si Goliath, 9-footer. Mas malaki ito si serpente. 10 foot tall, great big shoulders, look just like a man. And his blood, after coming down, coinciding
one animal to another. So nakatagpo si Satanas ng magagamit niya para i-pervert ang creation ng Diyos. Amen. Dito sa 4. You can cross animals. They kept getting higher blood, higher form of life, higher form higher form till it climbs up into the man realm. But the last connection here, between here, was cut off. How many knows that science can't find the missing link? So hindi ito makita ng science. Yung missing link. All of you know that. Why? Here he is, the serpent. Here he was a great big fellow, and the devil comes down. Now he says, I can inspire. Notice, now the devil come down and got into the serpent. And he found Eve in the garden of Eden naked. So natagpuan ni serpente si Eva kasi wala naman damit pa noon. Tsaka bilang inosente, hindi nila alam na hubad sila. Nababalot lang sila ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang pinakadamit nila. Okay. And he talked about the fruit in the midst. The midst means middle. And so forth. You understand, in a mixed congregation. And he said, now, it's pleasant. It's good to the eye. So binubulan niya na ngayon si Eva. Magandaan niya ito. Okay. What did he do? He began making love. So doon nagpasimula si Eva at Adan, si serpente, na kasi nabulan niya eh. Kaya nga ang babae po, ano yan? Weak. Mahinang sisidon, sabi ng propeta. Nabula niya. Si Adan hindi niya nabula. Okay, so sabi niya, and he lived with her as a husband. So nagsama pala sila. So kawawang Adan. Nasalisihan. Doon na nagpasimula, sa Eden pala, doon pala nagpasimula ang salisigang. Si Satan, salisigang. Ano sabi niya? And she saw it was pleasant. So she went and told her husband. But she was already pregnant by Satan. So, nung maramdaman ni Eva na mga ganda pala ito, na ginawa sa kanya ni serpente, kwininto niya kay Adan, maganda pala. Okay. So, nabuntis na siya ni Satan. And she brought forth her first son, whose name was Cain, the son of Satan. So, si Cain, hindi po yan anak ni Adan. Kasi kung anak ni Adan, si Adan po'y matino. O siya nagmana si Cain. Si Cain, alam niyo ba kung ilan ang pinatay ni Cain? 1/4 ng population ng mundo. So si Cain po ang pinakamaraming pinatay. 1/4. O pag ngayon po ang tao sa mundo ay 8 billion. So kailangan para makuha mo ang record ni Cain, patayin mo ang 1/4. Ilan? 2 billion. Si Cain, 1/4 ang pinatay niya. Bakit 1/4? 4 lang sila noon. Binawasan niya ang isa, di 1/4. So namin niya, pinakamalaking pinatay ni Cain, 1/4. Kasi 4 lang sila noon. Nagbawas ng isa. Amen? Sabi niya. So si Cain ay, sabi rito, the son of Satan. Future home. See, they can find that species between a chimpanzee and a man. Each one, as it is evoluted
up from the birds and on up to the monkeys, and so forth up to the chimpanzee. And then there's a lost. That was the serpent, not a snake. Ano raw yung serpent? Hindi ahas. Every form is lost from him because he was cursed. So, nung sumpain na si Satanas, nawala na yung itsura niya bilang serpent. Amen. Now, God didn't curse Adam. Kaya ang lalaki po hindi nasumpa. Ang sinabi lang ng Diyos, magmula ngayon, kakain kang pagpapawisan mo na. Hindi katulad nung una, pipitas lang si Adan. Kakatay lang ng kung anong gusto niyang ihawin. Pero magmula ngayon, sabi niya, wala nang libre. Dati doon sa Eden, libre. Nathan, pagtatrabahoan mo na. Kaya iyan po ang naging buhay ng tao. Yung lalaki, naghahanap buhay na. Nandiyan na yung minsan, nagpapasada na, nagtitinda ng scramble, minsan nasa construction. Kasi iyan ang sabi ng Diyos, mula ngayon, pagpapawisan mo na ang kakainin nyo. Amen. He might have done the same thing, but he cursed the earth, thorns and thistles. So ang sinumpa ng Diyos, itong mundo. Puro tinik na, dawag. Okay. Kaya nga, yung lupa ngayon, merong mataba, merong mahina. Okay. Sabi niya, he didn't curse Eve, but said, hindi rin sinumpa si Eva. pero may sinabi siya, Adam would be her ruler. From now on, she ain't trying any preaching or anything. Kaya, dati, co-equal sila. Adam and Eve co-equal. Pero, noong sinuway ni Eva, ang Diyos, inalis niya niyang co-equal. Magmula ang kanya ngayon, susunod ka na sa asawa mo. Kaya nga, hindi po pwede sa bahay, ang naghahari babae. Hindi po yan utos ng Diyos na ang babae ang naghahari. Dapat lalaki. Wala pong dapat na under desire. Pero, bawal po sa Diyos na sa bahay, ang hari babae. Dapat lalaki. Kasi yan ang sabi ng Panginoon kay Eva. Magmula ngayon, under ka na ni Adan. Okay, dati pantay lang sila. Pero dahil hindi naman nadaya si Adan, ang nadaya si Eva. Siya, fornication. And sabi niya, all the days of your life and in sorrow, ayun, and you'll bring your life into the earth. But he said, I'll put enmity between your seed. So yung paglalaban ng Diyos ay lalong nagtumindi kasi sabi niya, magmula ngayon, yung binhi mo at ang binhi ng babae, sabi niya kay Satan, laging mag-aaway. Amen. Can't you blind people see? That's the seed of the serpent. Oh my, Satan got there before Adam. That was the seed. But she received a seed. What was it? God himself. He was the beginning of the creation of God. Okay, lipat po tayo dito po sa Na kukuha po ba natin? God of this evil age. Sabi po ng 2 Thessalonian, para po, tingnan nyo ang sarili nyo, saan ka ba nakalagay? Kasi, hindi po tayo, ulitin ko, hindi tayo pwedeng
sabi ko nga sa inyo, sino nagmamaniho dito? Hindi po tatakbo kahit bago ang sasakyan mo na naka-neutral. Kahit anong bago yan. Hindi yan tatakbo. Kaya kailangan iprimera mo, segunda, tersera, kwarta, quinta. Para tumakbo. Ngayon, dito sa sabi po ng 2 Thessalonians, chapter 2, verse 7. For the mystery of iniquity that already worked, only he who now will let until he be taken out of the way. So, ang mystery raw, iniquity, sabi ko nga sa inyong salitang iniquity, mga tamang bagay na hindi mo ginagawa. Iniquity yan. At ngayon, sabi ni Pablo, ito ay kalat na sa buong mundo. Okay? Bakit? Kasi si Satan ang may kagagawa niyan. Kaya lang, hindi pa ito inaano ng Panginoon kasi meron pang humahadlang. At isa sa hadlang, kaya hindi pa makaano ang, parang alimbawa, ito pong pag-take over ng Antichrist. Kung wala tayo dito, matagal na. Kaya lang, hindi pa nila ito magawa kasi may mga totoong believer pa rito. So pag inalis na tayo rito, matindi na po ang mangyayari sa daigdig. Kaya nga kailangan mo makalayo, makaalis. Okay. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Alam natin, dumating na si Lord. So may prophecy na kay Satan, nawawasakin ng Panginoon ang dyablo. Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So hindi ba ito nangyayari ngayon? Anong sign, sabi niya? Working of Satan with all power and signs and lying wonders. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Bakit magdudusa sila? Nadaya sila, sabi niya. Because they receive not the love of the truth, that they might be saved. So ang salvation dito, mga kapatid, yung pagtanggap nila sa katotohanan. Ano pa? Para saan niya sila maligtas? So, ibig sabihin, pag hindi mo tinanggap ang katotohanan, mahirap kang maligtas. Ano bang katotohanan? Yung mensahe ng panahong ito, yan, walang ibang truth. Ba't mo nasabing, yan lang ang truth? Kasi ang mensahe po naglalakbay. Ulitin ko lang ito. Sa panahon ni Eva at Adan, ang mensahe ng salvation noon, simple lang. Huwag kayong kumain. Yun lang, wala nang iba. So kung ang tao hindi kumain, wala na sanang problema. Tama? Pero noong dumating si Noah, nagbago ang mensahe. Hindi na yun ang truth na huwag kumain. Hindi na yun ang katotohanan. Ang katotohanan sa panahon ni Noah, sumakay kayo sa arko. Walang ibang salvation noon. Sumakay sa arko. Pero nang dumating si Moses, yung pagsakay sa arko at yung mensahe sa panahon ni Adan at Eva, wala na rin yun. Bakit? Sapagkat sa panahon ni Moses, 10 commandments ang salvation. Pero nung dumating ang New Testament, panahon ni Jesus Christ, wala na rin yung sumakay sa arko, wala na rin yung 10 commandments. Kahit sumunod ka sa 10 commandments, kung hindi mo sasampalatayanan ang pangalang Jesus, walang salvation. At sa ating panahon, dahil naglalakbay ang mensahe ngayon, nasa third coming. Paano mo yan kukontrahin? Dahil ang sabi nito, because they receive not the love of the truth, yung pag-ibig sa katotohanan, hindi nila tinanggap. That they might be saved. And for this cause,
God shall send them. Strong delusion, ayun. Kaya pala may mga taong hindi na nila makita hindi na nila matanggap ang katotohanan. Kasi sabi rito, God mismo shall send them strong delusion. Puro haka-haka na lang. Puro imahinasyon na lang. Hindi nila makita ang katotohanan. That they should believe A lie. Ayun. Yung strong delusion, si Lord na rin pala ang naglalagay niyan na ang paniwalaan ng tao, dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan, ilalagay sila mismo ng Diyos. Si Lord pala. Oh, sige, dito na kayo maniwala sa kasinungalingan. Oh, hindi po ako may sabi niyan, si Pablo. that they all might be damned who believe not The truth. but had pleasure in unrighteousness. So si Lord din pala. Kaya pala, ang tao, kung ang destinasyon niya, parusa, si Lord din pala. Kung ang doon ka predestinado sa parusa, dahil sinasabi na sa iyo, sinasabi sa pulpito, yung tama, yung katotohanan, hindi ka, ayaw mo tanggapin, ang gagawin pala ni Lord, ilalagay ka na sa paniniwala ng hindi totoo. O yun po ang masakit. Na ang Diyos mismo ang maglalagay sa iyo sa kapahamakan dahil ayaw mong tumanggap ng katotohanan. At maraming ganon na manaririnig na nila sa pulpito, hindi sila naniniwala. Ay masakit kay Lord yun, biro mo, ang katotohanan. Anong sabi sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. O ayaw maniwala. At kaya dahil ayaw maniwala, ulitin ko ang basa. And for this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. So si Lord din ang magdadala sa tao. O ito na ang paniwalaan mo. Manatili ka sa second coming, manatili ka sa paglalasing, manatili ka sa pagsigarilyo, manatili ka sa kasinungalingan. Dahil ayaw mong maniwala sa katotohanan. Amen. Mabuti na lang wala nandito. God of this evil age. Last week, in Matthew 24, it was the most deceiving age of all ages. Ano raw yung Matthew 24? The most deceiving age of all ages. Pinakamandarayang panahon ang Matthew 24. Dahil maraming false prophets ang maglalabasan. Sabi niya, All the ages of deceit, from the Garden of Eden, all the way down, there's never been an age so deceptive as this age. panahon po ni Jesus Christ yun, pinakamasamang panahon na pala yun. Yung Matthew 24. How much more ngayon? Mas pinakamandarayang panahon itong kinalalagyan natin. Bakit? Tingnan nyo, bakit maraming pandaraya? Isipin mong ang daming napaniwala na hanggang second coming lang. Napaniwala sila na walang third coming. Iyan po ang pinakamabigat na panahon. Ang madaya ang tao na walang continuity ang mensahe. Pasalamat tayo. Nakita natin yung continuity ng mensahe nung nakaraan. Na meron palang third coming. At marami na tayong proof. O kanina, sinabi na yung yesterday and future, Satan's business pala yan. Okay? Sabi niya, False prophets will rise and show signs and wonders, if possible, to deceive the very elected. Now, just a cold, formal, started churches and so forth of man-made theology that wouldn't
The elect would never pay no attention to that. So ang mga Kristiyano, kasi sabi po ng prophet, ang true Christian, rugged. Akala ko ba, Pastor, Vicente ang Christian. But rugged? Ang ibig sabihin ng prophet noon, na rugged, ang Kristiyano kahit saan mo dalhin yan, pwede. Dalhin mo man yan sa mga makasalanang tao, hindi mo yan madadaya. Dalhin mo yan sa inuman, hindi mo yan madadaya. Dalhin mo yan sa Marlboro, hindi mo yan madadaya. Dalhin mo yan sa babae, hindi mo yan madadaya. Kahit saan, kaya ang tawag ng prophet doon, rugged. Si Pastor rugged. Amen. Sabi niya, the elect would never pay no attention to that. But it's up there almost like the real thing. So ang ginagamit po ni Satan na paraan niya. Parang ano ba? Nakakita na ba kayo ng pera? Nakakita na kayo? Tama. Ngayon, marami pong gumagawa ng pera. Hindi mo maano kung piki o hindi. Parang totoo. Ganyan po si Satan. Ang mga estilo ni Satan, akala mo totoo, tunay. Kaya ang dami pong nadadaya ng piki. Kasi ang style ni Satan, parang totoo. Amen? Five. Watch how close it gets to that razor edge now between right and wrong. Yan. Right and wrong, magkalaban din po yan. Kaya yan po ang ating pamagat. Yung dalawang puwersa, right and wrong, hindi po yung pwedeng magsama. Okay. And remember, it will fall on one or the other sides. And it comes down sometimes like a horn razor between the difference of right and wrong. It's got to be every word of God. Not just almost every word, but every word. So, ibig sabihin, kung tayo po'y maniniwala, sabi po ng Revelation 22, huwag mong babawasan, huwag mong dagdagan. Kung ano lang, ang nakasulat, iyon lang ang paniwalaan natin. At para tayo hindi magkamali, nagbigay si Lord ng prophet na interpreter natin para hindi tayo magkamali. Kaya madalas tayo dito nagmimensahe, laging kasama ang propeta. Kasi hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan kung ano ang salita ng Diyos. Ang pwede lang makagawa niyang prophet kasi siya ang interpreter. Amen. Tayo, hindi natin pwedeng galawin ito. Halimbawa ako, pastor lang ako, magdadagdag ako. Hindi pwede yun. Kung ano ang sinabi ng prophet, para makasiguro ako, kasi ano sabi ng James chapter 3 verse 1? Huwag maging guro ang marami sa inyo, yamang alam ninyo na higit ang parusa sa nagtuturo. So, delikado po ang magturo. Kung magtuturo din lang ako ng ganon, babalik ako sa denominasyon, magkakapera ako. Mag-iimbita ako ng mga Amerikano rito. Bahala na kayo kung anong gusto nung ituro. Basta may pera ako. Hindi pwede yun. Magkano ang halaga ng isang kaluluwa? 10,000 word, pero mo yung babayaran mo. 10,000 word each. Sabi niya, and it's got down today, not to Lutherans, not to Methodists, not to Pentecostal, but to that whole age. In this age, where just the Antichrist anointing is so perfectly. So, kalat na po ito. It would deceive the very elected. Pero, sabi ng prophet, pag talagang elect ka, hindi ka madadaya. Kaya nga tingnan niyo po yung mga nadadaya ni Satan. Pag sinabi ni Satan, huwag ka na munang dumalo ngayon.
Ay, pag nadaya ka ni Satan, si brother, sabi ng kapatid natin sa Buenlag nung Friday, alam mo, pastor, binubulungan ako ni Satanas na wag ka na dumalo. Pagsasalitain ka ni pastor. Pero mabuti pinaglabanan niya. Amen. Kasi yan po ang bulong ni Satan. Bakit binabawalan siya na huwag dumalo? Kasi pag kinaligtaan mo ang araw ng pagtitipon, sinuway mo na ang utos ng Diyos. At doon maraming nadadaya si Satan. Sa mga simple lang yan. Halimbawa doon sa Sual, nagbulong doon si Satan. Kayong magkapatid, alam na ni Lord yan. Huwag na kayong dumalo. Hello, ganyan ba ang bulong doon sa Sual? Hello? So yan po ang pandaraya. Kasi dalawa po yan, magkalaban po yan. Si Satan, ayaw niyang dadalo ka. Ngayon, mahala ka na kung sino susundin mo, si Lord o si Satanas. Amen? They will fall on the wrong side if they don't watch it. Like a wedge. Watch. Be careful. Asa na? Ano? Ano ang ibig sabihin ng be careful? Mag-ingat. Amen. We're not living in a Pentecostal age now. Wala na tayo doon sa 7 church ages. Tapos na yun. Capstone ngayon, pumasok na po ang eternity. Sa Kristiyano lang. Okay? We're past that age. Tapos na yun. Just the same, we passed Luther and... Okay. So, wala na po tayo sa panahon na yun. Ibang panahon na ito, tapos na po ang 7 church ages. Pumasok na tayo sa 7 seals at eternity. Amen. Okay, malapit na. That the faithfulness of the church of today. See, the son of perdition. Sino yung son of perdition? Isa doon si Judas. Pero si Satan po ito. The devil, the son of perdition, the devil inulit. Then, people worshiping Satan in this day Na hindi nila alam. Na sinasamba na pala nila si Satan. Sa paanong paraan? Yung pagsunod mo kay Satanas, kesa sa pagsunod mo sa Diyos, worshiping Satan po yun. Bakit? Si Satanas ang sinusunod mo. Mapalad ka, brother Edward. Hindi ka sumasamba kay Satanas. Amen. Sabi niya. Then people worshiping Satan in this day, thinking they are worshiping God sa akala nila. But they are worshiping Him through a creed, a man-made. Kasama na po sa man-made, yung ikaw ang nasusunod. Denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception. So pagkapatungkol po sa nadadaya tayo ni Satanas, wino-worship mo si Satanas. Nagpapadaya tayo. Sabi niya, that the world has ever known of. Hindi nila alam. No matter how much the word of God promised for this day is preached and vindicated, they still won't believe it. Lalo na po itong third coming. Ang dami pong hindi paniwala o hindi naniniwala sa mensaheng ito. Pero narinig natin kanina, they won't believe it. And if God, broken cisterns, 4:8, and if God would let us get by with our perversion of Christianity today, and perverting in the people into these things that's so-called Christianity, as Brother Morse once said, he'd be morally obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up.
So, ibig sabihin, itong mga nangyayari ngayon na perversion sa Kristyanismo at ito'y hahayaan lang ng Diyos na mangyari, obligado siya, sabi ng prophet, na humingi ng buhayin nila, ibangon niya ang Sodoma at Gomora at humingi siya ng tawad. Hindi po gagawin ni Lord na itolerate ang mali. Iba po ang Diyos. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. So kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, 2 verse ito, saan ka nakakampi? Saan ka? Saan tayo? Sa tama ba o sa mali? Kasi yung pagsunod mo pala sa mali, you are worshiping Satan na hindi mo namamalayan. Kasi siya ang sinusunod mo. At sabi ng prophet, kailangan wag nating bawasan, wag nating dagdagan. Kung ano lang ang tama, doon tayo. Wag tayong maghaka-haka na ito ang gagawin ko. No. Kaya nga, naglalagay si Lord ng propeta. Naglagay si Lord dito ng nagtuturo para sabihin sa pulpitong ito kung ano lang ang gagawin natin. Oh. Okay, sabi niya. That's right, because God's still just. Oh, ang Diyos ay just. And where injustice has got, it's becoming to His holiness and His word that He makes people reap for what they sow. And we'll have to do that. So, ibig sabihin, sowing and reaping, mabuti o masama ang ginawa mo, may aanihin ka. Kaya kung mabuti ang ginagawa natin, mabuti ang ani. Pero kung kasalanan, aani ka rin. Last. We find now, this evil age is to prove to Satan, she is not like Eve. Okay, so, ang tinutukoy dito ng propeta, yung believer ngayon, kasi ang Christian po, sa mata ng Diyos ay babae. Kaya nga woman, church po yan. So, itong believer ngayon, bakit pinili ni Lord yung believer ngayon? Para ano? Is to prove to Satan, she is not like Eve. So, ang believer ngayon ng third coming, patutunayan ng Diyos kay Satanas, iba tayo kay iba. And she will be tried by His word. O yan. So, yung mga believer ngayon, susubukin ng Diyos ng kanyang salita. Yung true believer, ngayon. Kasi may mga believer ngayon na hindi naman totoo. Yung dumadalo lang. Sabi niya, and she will be tried by His word, the bride, as Adam's bride was tried by the word. So si Eva, tinisting din. Kung paanong tinisting ang unang tao, ang mag-asawa doon sa Eden, sinubukan sila ng Diyos. Ganon din tayo ngayon. Si Eva nung sinubukan ng Diyos, bagsak. Pero yung totoo daw ngayon, pinagmamalaki ng Diyos na kahit anong gawin ni Satanas, hindi niya kaya. Ganon po ba tayo? Tayo na ba ito na hindi kaya ni Satan? O baka pag sinabi ni Satan, absent ka, sumusunod ka. Pag sinabi ni Satan, magnakaw ka, ng ikapo, magnanakaw ka, o hindi ikaw ito. Kasi ito, pinagmamalaki ito, sabi ng propeta, that she is not that type of a woman, yung believer ngayon. And she will be tried by His word. The bride, as Adam's bride was tried by the word, and Adam's bride believed every bit of the word. All but confused on one promise. O si iba, naniwala din. Isa lang ang hindi niya pinaniwalaan. Dapat lahat paniwalaan. Pero yung bride ngayon, lahat maniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Okay, sabi niya. And Adam's bride believed every bit of the word, all, but confused on one promise, that He's the same yesterday, today, and forever today.
but failed on one promise under the temptation of the enemy, face to face. So lahat po tayo ay susubukin. Tutoksoy ng dyablo. Handa ka ba? Masasabi mo bang kaya mo si Satanas? Amen? O, kasi, ayan o, sa totoo lang, isang, sa pamilya ko, sa amin, kumpleto pong papel ko. Meron po akong papeles bilang pastor. May ID ako, kumpleto. Hinihingi na ito sa akin at kay Jackie sa Amerika. Tutulungan tayo dito ng Amerika. Kaya lang, siyempre pupunta sila dito, magtuturo dito. Pumayag ba kami? Ano ituturo nila? 3 Diyos? Pero may pera ko. So lahat po tayo dadaan sa pagsubok. Gaano ka katibay? Kasi marami pong pagdating sa pera, pinagkakanulo ang tao. O tulad po nung nabasa ko diyan, narinig ko sa yung ating Pangulo dito, dahil dito, natapon sa Netherlands. Dahil dito. Pero kumita sila. Hindi po natin dapat gawin yan. Na magsasakripisyo, isasakripisyo mo ang biro mo, ilan kayo dito mapapahamak. Pero may pera ako. Hindi po yan ang paglilingkod sa Diyos. Inilagay ako ng Diyos dito para maligtas kayo. Hindi para ako kumita. Dahil kapag naglilingkod tayo ng tama, kasunod na ito. Amen? Susunod po ang pagpapala kapag sumusunod ka sa Diyos. Amen. Sabi niya, and now the people that's called for His name, of course, is His bride. She is to come in contact again by the same thing, not by just denominational truth or something, but every word. So lahat po tayo titistingin sa bawat salita na ating naririnig. Ano ba ang narinig mo sa araw na ito? Isang subok sa iyo yan pag uwi mo. Anong natutunan mo? Kasi ang maraming dumadalo sa church, umupo lang talaga. Pag uwi, wala nang naalala. Sayang nung pagdalo niya. Mabuti hindi kayo gano'n. Naalala nyo lagi. Hindi ka madadaya kung naalala mo. Dahil ang nadadaya ni Satan, yung umupo rito, nakinig, nalimutan paglabas, ang madadaya ni Satan yan. Kasi nawawala yung salita sa kanyang buhay. Pero kung ang isang nakikinig, pinasok sa puso at sa isip niya ang salita, mahirap pong madaya yan ni Satan. Amen? God bless.